ulit sa ating channel. So ngayong araw ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa mga dapat mong tandaan, sa mga hindi dapat at dapat gawin kung ikaw ay lilipat na sa bagong mong tirahan or bahay. Ang paglipat sa bagong tirahan o bahay ay isang big deal para sa lahat dahil nangangahulugan ito ng isang bagong buhay, isang bagong pagsisimula ng kapalaran ng iyong pamilya. At bilang isang resulta, dapat kang magpatuloy ng may pag-iingat. Kaya naman narito ang mga kaugalian na dapat at hindi dapat gawin para sa paglipat sa isang bagong bahay. Number 1. Gawin ang paglipat bago ang paglubog ng araw. Mas mainam kung ilipat sa bagong bahay sa umaga o sa tanghali kaysa pagkatapos ng paglubog ng araw o sa gabi. Dahil kung hindi, mayroon itong kahulugan ng paggawa daw ng araw at gabi. Lumalabas ka ng umaga at uuwi ka naman ng late sa gabi ayon sa Feng Shui. Pangalawa, linisin ang bahay at buksan ang mga pintuan at bintana ng 2 o 3 araw. Ito ay para ma-ventilate at para makapasok ang masiglang hangin bago ka lumipat sa iyong bagong bahay. Pangatlo, kung maaari, mas mahusay kung magpaputok ng mga firecrackers. Ito ay upang itaboy ang mga masasamang espiritu kapag lumipat ka sa bagong bahay. Pang-apat, ang mga bagay na ilalabas mula sa bagong bahay ay dapat hawakan ng iba, habang ang mga bagay na ililipat sa bagong bahay ay dapat hawakan ng mga miyembro ng iyong pamilya. 5. Maraming mga bagay na dapat mong ihanda sa araw ng paglipat, gaya ng isang lalagyanan ng bigas na may 80% na bigas sa loob at isang pulang sobre dito. Ito ay para sa kahulugan ng sapat na pagkain pagkatapos lumipat sa bahay. Pangalawa, high-end na damit na nakapak sa maleta. Ito naman daw ay para sa kahulugan ng masaganang damit para sa buong buhay mo. Gayon din ang mga bagay na ito ay dapat dalhin sa kusina o silid tulugan una bago ilipat ang iba pang mga gamit o bagay sa bagong bahay. Pang-6, pumili ng mga bagong unan para sa iyong bagong tahanan. Ayon sa Chinese Feng Shui, ang paglipat ay nangangahulugan ng paglilipat ng QI field at ang mga unan ay dapat dalhin sa bagong bahay una dahil ito ay head rank ay nasa itaas sa mga tuntunin ng larangan ng QI. Kung ano ang bilang ng miyembro ng pamilya sa bagong bahay, dapat yun din ang bilang ng unan na dadalhin muna at ayusin sa bawat kama ng lahat. Ang mga inchik sa Hong Kong, Singapore at iba pang mga lugar ay mayroong pa ring kaugalian ng paglalagay ng isang pulang sobre na may HKD 138 o kaya sa loob ng unan para sa maswerteng kahulugan ng magtatagumpay ka sa buong buhay. Pang-7, sa araw ng paglipat, pakuluan ng isang tubig sa palayok para sa simbolo ng kita at ibuhos sa lahat ng panig. Pang-8, i-block ang lahat ng mga uri ng planggana, batya at lababo sa kusina, sa banyo at iba pa. At iyon ang mga gripo upang dahan-dahang dumaloy ang tubig para sa kahulugan ng napakalaking kapalaran. Pang-9, gawing maliwanag ang bagong bahay sa araw ng paglipat hanggang sa susunod na araw upang mapanatili ang pagyabong sa iyong bagong tahanan. May mga iba naman na pinapanatili ang mga ilaw sa loob ng 3 araw at 3 gabi upang makamit ang layunin ng pag-unlad ng bagong bahay. Pang-10, maganda na isang bagong dustpan at walis na may pulang tela o pulang laso at maglinis mula sa bawat sulok hanggang sa gitna ng bahay at pagkatapos ay sa harapan ng pintuan para sa auspicious na kahulugan ng paglilinis ng lumang alikabok para matanggal ito at magdala ng bago at maging maayos ang lahat. Pang-11, housewarming ay kinakailangan sa paglipat sa bagong bahay.
Sa unang araw o sa unang linggo ng paglipat, mas mag-imbita ka ng maraming mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay hanggat maaari sa iyong bagong tahanan para sa housewarming. Ito ay upang mapalaya sa mga masasamang espiritu. Pang-12, iwasan ang magbitaw ng malas na salita. Panatilihin ang isang mabuting kalooban at huwag hayaang mawalan ng pagtitimpi o sumigaw sa isang tao, lalo na sa mga bata sa araw ng paglipat. Huwag lilipat kung mayroong isang buntis na miyembro ng pamilya o bagong sanggol. Kung kailangan mong lumipat, siguraduhin na ang buntis ay hindi makikipag-participate sa paglilipat at magsuot ng isang Buddha figure o anting-anting na proteksyon sa sanggol. Sa araw ng paglipat, maaari mong pakuluan ng tubig, magluto at sumamba sa isang maswerteng oras. Huwag lumipat ng walang laman ng kamay. Sa araw ng paglipat, humawak ng ilang mga living goods o mahalagang gamit kapag papasok ka sa bagong bahay at hindi kailanman papasok sa bagong bahay ng walang anuman o lumingon pabalik. At ang panghuli, huwag iidlip ng hapon sa bagong bahay kung hindi ay magiging prone ka sa sakit pagkatapos nito. Sa gabi ng araw ng paglipat, dapat kang humiga ng ilang minuto at tumayo upang gumawa ng ilang sandali para sa simbolo ng pagtindig pagkatapos ng pagtulog. At yan po ang mga do's and don'ts sa bagong paglipat ng ating bagong bahay ayon sa Feng Shui. Pero nasa sa inyo yan kung paniniwalaan ito. So good luck sa ating lahat at good luck sa mga lilipat na mga bagong bahay. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy shop, gaganda ang buhay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa